of the 12th Sangguniang Panlalawigan of Isabela into order. May I request everybody to stand for the invocation and the singing of the national anthem. Hallelujah. Sa bawat hamon ng buhay, sa aming mga sala ay patawarin, tulad ng pagpapatawad namin. Ilayo kami sa tuksong mapanghalina, ipagsanggalang sa lahat ng masama. Aming diwa'y punuin ng pagpapala at bantayan ng mga anghel sa lupa. Isabela, pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ng pagaw, ay hinatang tula, tawid sa paglayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan pamay di magtitingin. Luma ng araw ng buwan, ating pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Ang hinigaya na pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Please be seated. May I request the Secretary to please call the roll. Present in this mobile session is the Honorable Evan J.C. Diaz, the Honorable Emmanuel Joselito B. Añez, Honorable Angelica L. Reyes, Honorable Jose T. Paganican Jr., Honorable Ramon Juan N. Reyes Jr., Honorable Clifford R. Raspado, Honorable Abigail B. Sable, Honorable Manuel Faustino B. Honorable Jonathan Jose C. Calderon, Honorable Marco Paulo A. Meres, Honorable Maria Katrina Jessica G.P., Honorable Catherine Joy Almegas,
Also gracing this mobile session with his presence is the Honorable Vice Governor Francis Ostino Creedy. We also acknowledge the presence of our Honorable Mayor Adrian Leonardo P. Tio and Vice Mayor Lelamen R. Soinco with their Sangguniang Bayan members. We also have as guest Mr. Andre C. Our honor, with the majority members present, and the vice present. With the Secretary's certification of quality, I call this session to order. Kinakagalang-galang Mayor Adrian Tio, Vice Mayor Lelamen Soinco, at sa buong pamahalaang lokal ng Luna sa napakainit na pagtanggap at mahusay na koordinasyon sa 7 mobile session na minsang 5th class municipality at ngayon 1st class municipality ay malinaw na patunay sa inyong determinasyon na magdulot ng malawakang kaunlaran at pagsusumikap na iangat ang buhay ng inyong mga kababayan. Tunay na kapag may maayos at disiplinadong pamamahala, matatag na serbisyo at aktibong pakikilahok ng mamamayan, may progreso ang bayan. Ang progresong ito ay bunga ng tuloy-tuloy na good governance at tapat na paglilingkod ng inyong mga opisyal. Congratulations po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong maagang paghahanda, mabilis na koordinasyon at buong pusong pakikiisa. Dahil dito, nasisiguro natin na direktang maihahatid, na ipaparamdam at naipapakita ng sangguniang panlalawigan ang mga serbisyo at adhikain nito at ang aming sinserong kagustuhan na mapakinggan ang boses ng bawat Isabelenyo. Dahil batid namin na ang makabuluhan, epektibo at may saysay na mga resolusyon at ordinansa ay nagsisimula sa pakikinig sa mga karanasan, hinaing at suhestyon ng ating mga kababayan. Muli, maraming salamat po sa inyong suporta. The Honorable Floor Leader is hereby recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, for the reading and approval of the minutes of the previous session, I move to dispense with its reading and approve the same, subject to any corrections submitted to the Secretariat. There is a motion on the floor. Any second? Any objection? There is a motion, duly seconded, without any objection. Hearing none, the motion is approved. Next item, Mr. Floor Leader. Your Honor, for question R and appearances, let us ask the assistance of the Secretary. Mr. Secretary is recognized. Your Honor, for this session, we have with us the officials of the local government unit of Luna Isabela, along with the officers of the Liga ng mga Barangay, Luna Chapter, and the Sangguniang Kabataang Federation, Luna Chapter, youth leaders, and other invited guests. The august body shall conduct a public consultation with them later in today's session. We also have Mr. Andre Cacalabog, who was brought great honor to the province by replacing 8 nationwide in the November 2025 pharmacist licensure examination. Mr. Labog will be formally recognized and honored in today's session for his exemplary achievement that have brought pride to his family and to the entire province of Isabela. To all our distinguished guests, we thank you for your presence and participation here in our session. Let us now proceed to the next item, Mr. Floor Leader. Your Honor, I move for the approval by omnibus motion the referral of the ordinances, resolutions, and executive orders to the appropriate committees as indicated in the agenda. There is an omnibus motion referring
the resolutions, ordinances, and executive orders as indicated in an agenda to the appropriate committees. Any second? Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Mr. Floor Leader. Your Honor, for proposed ordinances and resolutions, let us ask the assistance of the Secretary. Mr. Secretary is recognized. A resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a Memorandum of Agreement with the 95th Infantry Battalion, 5th Infantry Division of the Philippine Army, establishing their shared responsibilities in the conduct of voluntary blood donation activities. Sponsored by Honorable Emmanuel Jose Lito B. Añez, Chairperson, Committee on Health. Sponsor is recognized. Your Honor, I move for the resolution's approval on first reading and that it be calendared for second and final reading later in this session. There is a motion on the floor. Is there any second? Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Mr. Secretary. A resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a deed of usufruct for the service vehicle of the Department of Education Schools Division of Isabela, sponsored by Honorable Angelica L. Reyes, Vice Chairperson, Committee on Ways and Means. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the resolution's approval on first reading and that it be calendared for second and final reading later in this session. There is a motion on the floor. Is there any second? Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Mr. Secretary. A resolution expressing the full, firm, and unequivocal support of the Sangguniang Panlalawigan for the Honorable Faustino Boji G.D. III as Speaker of the House of Representatives of the Philippines, and manifesting its commitment to his legislative agenda for accountability, economic growth, social protection, and good governance. Sponsored by Honorable Jose T. Paganiban Jr., Chairperson, Committee on Ethics and Investigation and Good Governance. The Honorable Calderon is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, I move for the resolution approval on first reading and that it be calendared for second and final reading later in this session. There is a motion on the floor. Is there any second? Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Mr. Secretary. A resolution recognizing the remarkable achievement of Dr. Alexandra P. Luis for placing 8th in the October 2025 Veterinarian Licensure Examination, sponsored by Honorable Clifford R. Raspado, Sangguniang Panlalawigan Member, 4th District of Isabela. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the resolution's approval for the first reading and that it be calendared under second and final reading in later session. There is a motion on the floor. Is there any second? Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Mr. Secretary. A resolution expressing the profound gratitude and appreciation of the Sangguniang Panlalawigan to the late Honorable Samuel A. Madara for his exemplary public service to the province of Isabela, sponsored by Honorable Emmanuel Joselito B. Añez. The sponsor is recognized. Your Honor, I move for the resolution's approval on first reading and that it be calendared for second and final reading later in today's session. There is a motion on the floor. Is there any second? Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Mr. Secretary. A resolution commending and congratulating Mr. Andre Cacal Labog for placing 8th in the November 2025 Pharmacist Licensure Examination, sponsored by Honorable Angelica L. Reyes. The sponsor is recognized.
Your Honor, I move for the resolution's approval on first reading and that it be calendared for second and final reading later in this session. There is a motion on the floor. Is there any second? Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Mr. Floor Leader. Your Honor, for petitions, requests, and other communications, we have none. Okay, let us proceed to the next item, Mr. Floor Leader. Your Honor, under unfinished business, we have none. Next item, Mr. Floor Leader. Your Honor, for committee reports on reviewed measures, I respectfully move by omnibus motion for the approval of all committee reports on reviewed measures as listed in the agenda and for the same to be considered as the official acts of this body under plenary. There is an omnibus motion on the floor. Is there any second? Any objection? Hearing none, the motion is approved. Next item, Mr. Floor Leader. Your Honor, for committee reports on regular measures, we have none. Next item, Mr. Floor Leader. Your Honor, for the business of the day, may we ask the assistance of the Secretary. The Secretary is recognized. A resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a Memorandum of Agreement with 95th Infantry Battalion, 5th Infantry Division of the Philippine Army, establishing their shared responsibilities in the conduct of voluntary blood donation activities. Sponsored by Honorable Emmanuel Joselito B. Añez. The sponsor is recognized. Your Honor, I move that the said resolution be approved on second and final reading in this session. There is a motion on the floor. Any second? Any objection? Hearing none, the sponsor is now recognized for his opening statement. Magandang araw po sa ating lahat, sa mga kasamahan ko sa Sangguniang Panlalawigan, mga kababayan po dito sa Luna, Isabela, at sa mga nakasubaybay sa Facebook Live ng Provincial Information Office. Ang aking pong resolusyon inihain ay may isang simpleng hangarin. Ang masiguro na tiyak at sapat ang supply ng dugo sa ating lalawigan sa pagsasagawa ng voluntary blood donation activities. Sa ating probinsya, araw-araw tayong humaharap sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang tulong medikal, mga aksidente, panganganak, sakit at iba pa. At madalas, ang dugo ang nagiging tanging solusyon upang manatiling buhay o may laban ang ating mga pasyente. Kaya naman sa pakikipag-ugnayan ng pamahalaang panlalawigan ng ating 95th Infantry o sa Laknib Battalion ng 5th Infantry Division, Philippine Army, isinusulong natin ang pagsasagawa ng isang voluntary blood donation drive. Hindi lamang basta ito programa, ito ay pagkikipagkaisa para sa pagsusulong ng kaligtasan ng bawat Isabelenyo. Sa tulong ng ating mga kasundaluhan at mga kawani ng pamahalaan, makakapagtatag tayo ng mas maasahan at tuloy-tuloy na supply ng dugo, lalo na sa mga panahon ng matinding pangangailangan. Kaya po, hinihiling ko sa kapulungang ito ang buong suporta sa resolusyong ito. Sa pag-apurba natin dito, hindi lang tayo nagbibigay ng otorisasyon sa ating mahal na gobernador na pumasok sa isang kasunduan. Pinagtitibay rin natin ang ating pangako na walang Isabelenyong maiiwan kapag ka ang usapin ay buhay at kalusugan. Maraming salamat po. Thank you, Honorable Añez. Floor Leader. Your Honor, Floor Leader is recognized. Your Honor, considering that this measure enjoys substantial support and attained no objection from any of our esteemed members, I move pursuant to Section 48 of our Internal Rules Procedure to dispense with deliberations, interpellations, and debate
and to approve it on second and final reading. So move, Your Honor. There is a motion to approve on second and final reading the aforementioned resolution and to waive further deliberations pursuant to Section 48 of our internal rules of procedure. Any second? Are there any objections? Hearing none, the motion is hereby approved. The resolution is approved on second and final reading. The Secretariat is hereby directed to furnish all the concerned offices a copy of the resolution for their information. Next item, Mr. Secretary. A resolution authorizing the Honorable Governor Rodolfo T. Albano III to sign on behalf of the Provincial Government of Isabela a deed of usufruct for the service vehicle of the Department of Education, Schools Division of Office of Isabela, sponsored by Honorable Angelica L. Reyes. The sponsor is recognized. Your Honor, I move that the said resolution be approved on second and final reading in this session. There is a motion on the floor. Any second? Any objections? Hearing none, the floor is now open for interpellations, deliberations, and debate on the measures sponsored by Honorable Reyes. The sponsor is recognized for her opening statement. Mr. Presiding Officer, my esteemed colleagues, mahalagang nakahanda, ramdam at mabilis ang mga serbisyo ng pamahalaan. At hangad ng resolution na ito, mabigyan ng pagkakataon ang ating mga guro na mailapit ang edukasyon sa ating mga estudyante at kabataan. Papasok ang ating pamahalaang panlalawigan sa isang deed of usufruct kasama ang DepEd para sa paggamit ng service vehicle. Ang service vehicle na ito ay magagamit upang maiangat at masiguro ang magandang edukasyon sa ating mga baryo at far-flung areas. Matiyak ang pagpunta ng ating mga guro sa mga importanteng aktibidad gaya ng trainings at may oportunidad na masakyan ang ating mga learners lalo na sa panahon ng pagsusulit, emergencies, lalo na kung may kalamidad. Maging klaro lang tayo, hindi ito pagbebenta at hindi rin ito donasyon. Ito ay isang usufruct, ang pamahalaang panlalawigan pa rin ang mamayari sa mga sasakyan. At gagamitin naman ito ng DepEd para lamang sa mga opisyal na aktibidad. Kung ang tanong ay paano natin ilalapit ang pamahalaan sa tao, isa po ito sa mga solusyon. Ngayon po, hinihiling ko po ang suporta ng aking mga kapwa board member para sa pagkakapasa ng resolusyong ito. Para sa mga guro, para sa mga magulang, at para sa mga kabataang Isabelino, aprubahan natin ito. Maraming salamat po. Thank you, Honorable Reyes. Your Honor. The Honorable Floor Leader is recognized. Your Honor, considering that this measure enjoys substantial support and attain no objection from any of our esteemed members, I move pursuant to Section 48 of our internal rules and procedures to dispense with deliberations, interpellation, and debate, and to approve it on second and final reading. So I move, Your Honor. There is a motion to approve on second and final reading the aforementioned resolution and to waive further deliberations pursuant to Section 48 of our internal rules of procedure. Any second? Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. The resolution is hereby approved on second and final reading. The Secretariat is hereby directed to furnish all the concerned offices a copy of the resolution for their information. Next item, Mr. Secretary. A resolution expressing the full, firm, and unequivocal support of the Sangguniang Panlalawigan for the Honorable Faustino Boji G.D. III as Speaker of the House of Representatives of the Philippines, and manifesting its commitment to his legislative agenda for accountability, economic growth, social protection, and good governance,
sponsored by Honorable Jose T. Panganiban Jr. To prevent presiding over the measure of which I have sponsored, I respectfully and temporarily yield the chair to Board Member Agnes. Chair is assumed. The sponsors recognized. Mr. Presiding Officer, distinguished colleagues, to our guests in these halls and those watching on Facebook Live, magandang araw po sa ating lahat. Today, I rise to sponsor a resolution that for us in Isabela is deeply personal. Long before he became Speaker of the House, kilala natin si Gob, Vice Gob, at Congressman Boji. We knew him in his days as a simple, warm, and hardworking local official who started his career as member of Kabataang Barangay, municipal mayor, city mayor, governor, vice governor, and a congressman. We saw him in evacuation centers during floods, in farmers' assemblies under the heat, in official meetings lasting from day to night. We are not guessing about his character or his work ethics. We have seen both up close and personal for years. Now that the same brand of leadership has been brought to the national stage, as Speaker, Congressman Boji is talking about things that matter to ordinary people. A budget that is clean and honest, projects that are above board, a Congress that does not protect the powerful at the expense of the powerless. He has said clearly that the House must change, that corruption will not be defended, and that accountability will not stop at titles or friendships. Those are not comfortable promises to make in national politics, but he made them anyway. This resolution is not out of blind loyalty, not out of convenience, but out of memory, conviction, and shared responsibility. It is a formal message from the entire province of Isabela saying, we recognize the man, his objectives for the people, and we are prepared to stand behind him. The reforms he is pushing in Congress on transparent budgeting, on support for agriculture and food security, on social protection, on strengthening institutions are the same battles we fight here at the provincial level. When the national direction and our local priorities begin to move in the same line, responsible leaders do not stay neutral. They speak, they move, and they step forward. To those watching online and to anyone who may call this session later, this is Isabela saying, we do not just want a speaker who comes from our province. We want a speaker who will make it harder to steal from the government coffers, make it easier for our people to achieve progress, make jobs more available and wages more fair, and especially make us proud to be a Filipino. We believe Congressman Boji has both the experience and the courage to push that kind of change, and we are willing to be judged alongside him in that effort. Mr. Presiding Officers, my dear colleagues, I respectfully ask that we approve this resolution, ideally with one voice. Let us send a clear, united message to the House of Representatives and to the country that the Sangguniang Panlalawigan of Isabela stands for reform, stands for stronger institutions, and at this critical moment, stands in support of Speaker Faustino
Faustino Boji G. D. III. Thank you. Thank you, Honorable Panganiban. The Honorable Floor Leader is recognized. Your Honor, considering that this measure enjoys substantial support and attained no objection from any of our esteemed members, I move, pursuant to Section 48 of our internal rules of procedure, to dispense with deliberations, interpellation, and debate, and to approve it on second and final reading. So I move, Your Honor. There is a motion to approve on second and final reading the aforementioned resolution and to waive further deliberations pursuant to Section 48 of our internal rules of procedure. Any second? Any objection? Hearing none, the motion is approved. The resolution is hereby approved on second and final reading. The Secretariat is hereby directed to furnish all the concerned officers a copy of the resolution for their information. I shall now return the chair to the Honorable Panganiban. The chair assumed. Next item na tayo, no? Okay. Yan na. Next item, Mr. Secretary. A resolution recognizing the remarkable achievement of Dr. Ali Sandra P. Luis for placing 8 in the October 2025 Veterinarian Licensure Examination, sponsored by Honorable Clifford R. Raspado. The sponsor is recognized. Your Honor, I move that the said resolution be approved on the second and final reading in today's session. There is a motion on the floor. Any second? Any objections? Hearing none, the floor is now open for interpellations, deliberations, and debate on the measures sponsored by the Honorable Raspado. The sponsor is recognized for opening statement. Thank you, Mr. Chair. Mr. Presiding Officer, dear colleagues, when an Isabelleño steps into a national licensure exam and emerges in the top 10, that is more than a personal milestone. It is a statement about the kind of excellence of our province can offer the country. Dr. Alexandra P. Luis, by placing 8 in October 2025 veterinarian licensure examination, has done that exactly. This resolution is a way of formally saying we saw the effort behind the result. We value the example it sets for the youth of Isabela. And we are proud that one of our own will now serve the nation as a profession that safeguards both the animal health and the public welfare. I respectfully ask that this august body to recognize her achievement and approve this resolution. Thank you very much. Thank you, Honorable Sable. Your Honor, The Honorable Floor Leader is recognized. Your Honor, considering that this measure enjoys substantial support and attained no objection from any of our esteemed members, I move, pursuant to Section 48 of our internal rules and procedures, to dispense with deliberation, interpellations, and debate, and to approve it on second and final reading. So I move, Mr. There is a motion to approve on second and final reading the aforementioned resolution and to waive further deliberations pursuant to Section 48 of our internal rules and procedures. Any second? Are there any objections?
Hearing none, the motion is approved. The resolution is hereby approved on second and final reading. The Secretariat is hereby directed to furnish all the concerned offices a copy of the resolutions for their information and guidance. Next item, Mr. Secretary. A resolution expressing the profound gratitude and appreciation of the Sangguniang Panlalawigan to the late Honorable Samuel A. Madara for his exemplary public service to the province of Isabela, sponsored by Honorable Emmanuel Joselito B. Añez. The sponsor is recognized. Your Honor, I move that the said resolution be approved on second and final reading in this session. There is a motion on the floor. Any second? Any objections? Hearing none, the floor is now open for interpellations, deliberations, and debate on the measure sponsored by the Honorable Añez. The sponsor is recognized for his opening statement. Mr. Presiding Officer, dear colleagues, this resolution is above all an act of respect. The late Honorable Samuel A. Madara was a son of Ilagan who, at different points in his life, carried the responsibility of speaking and deciding not only for Ilagan, but for the whole district of Isabela and the entire Isabela as well. Many of us in this hall, especially those who also come from Ilagan, know what it means to take on that weight. By approving this measure, we are not making claims beyond what history will say about him. What we are doing is simple but important. We are formally acknowledging that he stood in public service. He served and he was part of the long line of Isabeleños who helped shape this province to become a progressive and highly promising unit. Through this resolution, we extend our gratitude to him and our sympathy and respect to his family and to the people he once represented. Thank you very much. Thank you, Honorable Añez. Your Honor, The Honorable Floor Leader is recognized. Your Honor, considering that this measure enjoys substantial support and attained no objection from any of our esteemed members, I move pursuant to Section 48 of our internal rules and procedures to dispense with deliberations, interpellations, and debate, and to approve it on second and final reading. So I move. There is a motion to approve on second and final reading the aforementioned resolution and to waive further deliberations pursuant to Section 48 of our internal rules of procedures. Is there any second? Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. The resolution is hereby approved on second and final reading. The Secretariat is hereby directed to furnish all the concerned offices a copy of the said resolution for their information and guidance. Next item, Mr. Secretary. A resolution commending and congratulating Mr. Andre Cacal Labog for placing 8 in the November 2025 Pharmacist Licensure Examination, sponsored by Honorable Angelica L. Reyes. The sponsor is recognized. Your Honor, I move that the said resolution be approved on second and final reading in this session. There is a motion on the floor. Any second? Are there any objections? Hearing none, the floor is now open for interpellations, deliberations, and debate on the measure sponsored by the Honorable Reyes. The sponsor is recognized for opening statement. Mr. Presiding Officer, my fellow members of this august body, today we are asked to recognize a young Isabelino who proved in a very real and measurable way that our province can compete with the best in the country. By placing 8 in the November 2025 Pharmacist Licensure Examination, Mr. Andre Cacal Labog did not only pass a difficult examination, he placed Isabela's name on the National Honor
role of the profession. In a time when we are constantly reminded of how crucial health workers are to every community, achievements like this matter. They tell our students that hard work still pays off. They strengthen the image of Isabela as a home of excellence, and they assure us that the next generation of professionals serving our people will be competent and committed. I respectfully urge this august body to approve this resolution and formally commend Mr. Labog for bringing pride and honor to the province of Isabela. Thank you, Honorable Reyes. Your Honor, The Honorable Floor Leader is recognized. Your Honor, considering that this measure enjoys substantial support and attained no objection from any of our esteemed members, I move, pursuant to Section 48 of our internal rules of procedure, to dispense with deliberations, interpellation, and debate, and to approve it on second and final reading. So I move. There is a motion to approve on second and final reading the aforementioned resolution and to waive further deliberations pursuant to Section 48 of our internal rules of procedures. Any second? Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. The resolution is hereby approved on second and final reading. The Secretariat is hereby directed to furnish all the concerned offices a copy of the said resolution for their information and guidance. Your Honor, The Honorable Floor Leader is recognized. Your Honor, I respectfully move for the suspension of our plenary rules to allow this august body to formally recognize Mr. Andre Cacal Labog for his outstanding achievement. There is a motion on the floor. Any second? Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Plenary rules are temporarily suspended. The Honorable Floor Leader is recognized. Your Honor, may we now respectfully request Mr. Andre Cacal Labog to proceed to the front to receive the plaque of commendation from this august body. May we ask the Secretary to read the contents of the said resolution. The Secretary is hereby recognized. A resolution commending and congratulating Mr. Andre Cacal Labog for placing 8th in the November 2025 Pharmacist Licensure Examination. The Professional Regulation Commission announced that 3,670 out of 4,555 examinees successfully passed the November 9, 2025 Pharmacist Licensure Examination, given by the Board of Pharmacy in various testing centers nationwide. Whereas, the official list of top-notchers released by the PRC shows that Mr. Andre Cacal Labog, a graduate of Our Lady of Fatima University, Valenzuela, garnered a rating of 94.35%, thereby securing 8th place in the November 2025 Pharmacist Licensure Examination. Whereas Mr. Labog, who hails from Luna, Isabela, has brought distinct honor to his hometown and to the province of Isabela through his outstanding performance in a highly competitive national examination, serving as an inspiration to the youth and to fellow Isabeleños pursuing careers in the health and allied professions. Whereas Mr. Labog's remarkable success perfectly embodies the province of Isabela's enduring spirit, captured in the belief that ang tagumpay ng Isabeleño ay tagumpay ng Isabela, as his achievement reflects the collective pride, hope, and aspiration of the Isabeleño people. Whereas, the Sangguniang Panlalawigan of Isabela deems it fitting and proper to formally recognize and commend Mr. Andre Cacal Labog for this notable accomplishment, which contributes to the growing roster of Isabeleños who excel in national professional licensure examinations. Wherefore, upon motion of the Honorable Angelica L. Reyes, duly approved and seconded in a session duly assembled, it was resolved as it is hereby resolved
to pass a resolution commending and congratulating Mr. Andre Kakal Labog for placing 8th in the November 2025 pharmacist licensure examination. Thank you. At this point, we recognize Mr. Andre Kakal Labog and respectfully invite him to take the podium and share a brief message before this august body. May we call on Mr. Kakal. Good afternoon, everyone, especially to the august body of the provincial government headed by our young and active Vice Governor, Kiko D. Likewise to our energetic Mayor Adrian Jo, Sangguniang Bayan members of our municipality headed by Vice Mayor Lelamin Sowinko, and also on our barangay officials headed by our Barangay Captain Noel Labog. Habis po akong nagpapasalamat sa inyong pagkilala sa inyong abang mamamayan. Maraming salamat po. To God be all the glory. Thank you, Mr. Kakal. The members of this august body once again extend our heartfelt congratulations to you and for your outstanding achievement. Next item, Mr. Floor Leader. For third reading, Your Honor, we have none. Okay, next item, Mr. Floor Leader. Your Honor, under the unassigned business, we have none. Next item, Mr. Floor Leader. Your Honor, may we now inquire if any member wishes to avail the privilege hour. Is there any member who wishes to avail of the privilege hour? There being none, we shall now proceed to the next item. Honorable Floor Leader. Announcement, Your Honor. Are there any announcements? There being none, please proceed to the next item. Mr. Floor Leader. Your Honor, there being no other business in the agenda, may we now proceed with the scheduled public consultation with our partners and stakeholders here in the municipality of Luna. As such, I move that we suspend the rules to allow the holding of the said consultation. There is a motion to suspend the rules for the conduct of the public consultation. Any second? Any objections? Hearing none, the motion is duly approved. Rules are temporarily suspended. We shall now commence the public consultation with our partners here in the municipality of Luna, Isabela. For this undertaking, may I respectfully request the Honorable Vice Governor, Faustino Kiko D, to preside over the public consultation. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nagtataka siguro kayo kung bakit hindi ako presiding officer ngayong araw na to. Ako po kasi ang OIC governor po ngayong araw na to hanggang Sabado. Kaya bawal po akong mag-preside. Bagamat ganon, nandito pa rin po ako dahil nga po dun sa ginagawa po natin mobile session. Isa po rin itong pagkakataon para makilala nyo kami at makilala ko rin po kayo. Naming kayo lahat dito po sa inyong bayan dito po sa ating lalawigan ng Isabela. Kaya hinihiling ko po sana na ito na po yung pagkakataon natin na kung meron po kayong mga katanungan, meron po kayong mga opinion, meron po kayong mga suggestions, open forum po tayo, mag-ugnayan po tayo or mga requests. Nang sa ganon, kung kaya naman po namin ng ating mga SP na masagot at kung yung iba naman na mga requests pa-approve natin kay GovM, mas mapapabilis po natin. So please, nakikiusap po kami na kung pwede, from the public and private sectors po natin dito sa inyong bayan. And of course, bago rin po ang lahat, gusto kong pasalamatan, Mayor Chu, para sa pag-organize at pag-host nito at sa lahat ng barangay officials dito sa inyong barangay. Maraming salamat. So, umpisahan na po natin. May mga katanungan po ba? Mga barangay officials, Mayor, baka gusto niyo umpisahan?
Magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo sa ating Vice Governor, Kiko D, sa ating mga board members po na nandito ngayon, at sa ating po lahat, sa magandang hapon po ulit. Kung mapapansin niyo po, Vice Governor, mga board members, nung papunta po kayo papasok dito sa aming bayan, yung daan po namin ay ginagawa. Pero alam niyo po yung daan namin ng Provincial Road ay nung panahon pa po ni former Mayor Panchito Pua. That is 1995. Kaya po nung ako po ay umupo noong 2022, plinano ko po na baguhin at palawakin para mapaganda yung ating Provincial Road. Kung dati po, ito po ay 2 lanes lang. Ngayon po, ginagawa na po nating 4 lanes. Katulad po nung humiling po kayo sa amin ng ano ba ang pwede naming maitulong at hihingi po natin kay Apo Speaker. Kami naman po ay pinalad dahil kami po ay nabigyan ng 20 million pesos. Subalit, kami po ay nagpapasalamat, malaking salamat po ito. Pero po yung provincial road namin napakahaba po. Kung sakali po sa mga susunod na taon or sa ating Apo Governor, kung pwede pong matapos hanggang sa junction, na gawin po nating 4 lanes. And this month lang din po, kami po ay, ang aming pong bayan ng Luna ay nakabili ng bagong municipal compound na almost 8 hectares dito po sa aming Luna Bypass Road. Ito po ang, sa tingin ko po bilang alkalde ng bayan ng Luna, ang paraan para ma-improve at mas lalong mapalaki at mapaunlad ang aming bayan na magtayo po kami ng bagong munisipyo, bagong palengke, bagong coliseum. At sabi nga po ni Apo Board Member kanina na kapag tayo po ay nagtutulong at nagsasama-sama, ito po ang hiling ko sa ating probinsya at kay kung pwede rin po kay Apo Speaker na tulungan po kami mapaunlad. Nang sa ganon, yung mga makapagbigay po tayo ng trabaho sa aming bayan, lalong-lalo dito sa aming bayan ng Luna. Bagamat kami po ay dating 5th class, ngayon po kami ay 1st class, pero alam naman po natin yung NTA po namin ay hindi pa rin po nagbago. So ibig sabihin, mas marami kaming trabaho ngayon, mas marami kaming dapat tulungan, pero yung pondo po ng LGU hindi po nagbago. Nandyan po ang si Apo Speaker, Boji D, ating Gobernador, Governor Rodito Albano, na alam ko po na gumagawa at naghahanap ng pondo para matulungan ang buong lalawigan ng Isabela at lalong-lalo po sana dito sa aming bayan ng Luna. Katulad po kanina ng humingi ng tulong sa inyo, Apo Vice Governor, siguro po isang malaking tulong na mabigyan din po ang aming bayan ng Luna na magkaroon ng MAIP, example po ng AIX, nang sa ganon kahit hindi na po sila pumunta sa probinsya, dito pa lang po pwede namin po silang bigyan. Yun lang po, Apo Vice Governor. Thank you po. Thank you, Mayor. Mayor, regarding naman dun po sa mga budget na nabanggit nyo, always naman parang si Gov at saka si Speaker, kapag ka meron po silang nakalaan parate, parang ako na, tumatawag po sila sa inyo at kayo ang nasusunod kung saan nyo gusto ilagay dahil kayo ang mas nakakaalam, kayo ang nakakaalam kung ano yung priority projects nyo. Ang hiling na lang sana po namin, nababanggit nga parate ni Governor Rodito Albano, na sana yung mga nire-request natin ay nasa AIP natin. Kasi yun kasi yung ginagamit natin na basihan ngayon para ma-accommodate natin yung budget natin as long as nasa AIP siya. At saka ang hiling namin, lagyan nyo na po ng budget. Kumbaga kung magkano po talaga aabutin. Yes. Pa-costing nyo na sa engineering nyo. Regarding dun sa 4-lane, may katanungan lang ako. Natanong nyo na yung mga sino may-ari ba ng lupa? Public ba yun? Ang provincial road po natin is 15 meters. Okay. So, ang 4 lanes po is 12 meters. So, pasok pa rin naman po tayo. Okay. Siguro po, ang sa tingin ko lang po na magiging problema natin
Dahil kung papasok po tayo, napakaraming poste ng Iselco, ng mga PLDT dito, Globe. Nung kami po ay merong dinedevelop nung dito po sa harap ng munisipyo, ang sabi po sa amin ng Iselco na hindi po libre ang paglipat ng poste. So, nung nakaraan, may 3 poste, kami po ay sinisingil ng 178,000 pesos. Para lang ilipat Para lang ilipat. Wow. Ang akin lang po, Apo Vice Governor, nasa provincial road, pag-aari po ng gobyerno ang 15 meters. So dapat po sana lumabas sila sa 15 meters nang sa ganoon kung ito po ay ma-develop namin, wala pong magiging obstruction. Kaya lang po, ang sinasabi ni Iselco, kailangan nyo magbayad dahil meron kaming MOA sa DPWH or etc. Pero ang ibig niya po sabihin, gusto niyang kunin yung bawat poste doon sa pondo na ibinibigay po ninyo. So ibig sabihin, kung may 30 poste na dapat ilipat, di mauubos po kagad yung pondo. Inilapit ko po sa aming direktor, inilapit po natin kay GM, pero hindi naman po tayo napagbigyan. Kaya kailangan pa rin pong magbayad ang kontraktor. Pero maganda na banggit mo yan, Apo Mayor. Maganda maimbestigahan natin yan. Saan committee yan na pwede natin yan? Sa energy? Sige nga, i-ano natin. Sino ba ang chair? Ayan, si PM Totep. Patawag natin para anuhin natin, tas kunin natin yung MOA, anong basehan nila sa ganun. Kasi po, ayun nga po, Apo Vice Gov, sayang yung pagpalaki natin ng daan. Exactly. Tulong-tulong nga dapat Yun, sayang po yung pondo na alam naman po natin mahirap humingi ng pondo. Kaya po pag nakahingi tayo kung as much as kaya natin mapalaki yung daan natin, mapaganda, di sayang po, Apo Vice Gov. Agree. Thank you, Mayor. Thank you. Meron pa po? Yes po, lapit lang po kayo. Magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating Vice Governor, Honorable Kiko D. Kasama na rin ang mga membro ng Sangguniang Bayan at saka ang LGU Luna na pinangungunahan ng galang-galang na Mayor Adrian Tio. Ako po si Nemesio Yadaw, isang leader magsasaka, Irrigators Association. Alam natin na kaming mga magsasaka ay luging-lugi ng mga nakaraang anihan. Kaya ito ang pagkakataon na mai-ano namin sa gobyerno kung ano yung mga hinaing namin. Ito po ay patungkol sa Executive Order number 100 na ito naman ay nagtatakda na ang gobyerno ay bibili ng aming produkto sa na yung floor price na sinasabi. Ang kwan dito ay, although ito ay national concern, pero dito sa probinsya, alam namin na ang provincial government ay sumusuporta sa aming magsasaka ng Isabela. At ang aming inaasahan o aasahan ay magbibigay ng isang magandang scheme o ano ba ang kung paano bibili ang provincial government at saka NFA at saka ibang ahensya ng aming produktong palay. So doon sa nakatakda, doon sa provision ng Executive Order 100, meron na ba tayo, Vice Governor? Meron na ba tayong scheme or paano, ano ang asahan namin pagdating ng anihan? Lahat ba ng magsasaka ay makikinabang doon sa Executive Order 100 sa darating na anihan? Meron pa ho. Yun ang unang tanong ko po. Kung aasahan namin ba na kami po mga magsasaka ay makikinabang doon sa Executive Order 100 na ang bibili ay gobyerno? Pangalawa, kasi ang provincial government ay maraming nakalinyang proyekto na pang-livelihood. Ang tanong ko po, ano ba ang akma
para sa amin mga irrigators, magsasaka, na pwede namin i-avail doon sa provincial government at kung meron, ano ang aming dapat gawin at ano ang dapat naming ihandang mga dokumento para ma-avail yung mga programa ng provincial government na pam-livelihood sa aming magsasaka. Thank you po. Salamat po. Ano po tinagan nyo, Apo? Ano po pangalan nyo po? Nemesio Yadaw po. Maraming salamat, Manong Nemesio. Yung regarding po doon sa unang tanong nyo, yung sa EO po ni ang ating Presidente, BBM, opo, gusto po niya magkaroon ng floor price ang ating palay. Pero hanggang ngayon po, dinideliberate pa rin po sa Kongreso, sa Senado, at saka ng Department of Agriculture kung paano po nila ito gagawin. Panay proposal pa rin po ito hanggang ngayon. So, tinatalakay pa nila, ang pagkakaalam ko nung huli, aayusin na rin nila yung RTL natin, yung Rice Tarification Law, kasabay po nito. Ang nagiging issue nga po kasi is yung presyo nga. Kaya nga yung iba sinasuggest, ang nangyayari po, yung NFA sana yung pinakamalaking makakatulong. Bagamat ang nabibili lang ng NFA, halimbawa sa buong lalawigan ng Isabela, ay 2% lang, 2% lang ng sinasaka. Yung buong ani natin sa buong taon. Napakaliit nito at hindi talaga kaya. Ngayon, paano natin ito palalakihin? Ang isang naging konsiderasyon din ay tanggalin na ba yung binibigay na inputs at idagdag na lang sa price support program? May ganung usapin din po. Dahil merong isang farmer na taga Nueva Ecija na pumunta nung open forum sa Kongreso na parang namamalimos lang sila kung namimigay lang parati ng input. Sana magkaroon na lang talaga ng presyo. Sabi nila, kahit wag na daw sila bigyan ng inputs, basta siguraduhin na ito ang bili ng presyo ng palay nila. Ang nabanggit sa amin noon parang 17 o 18 ba? Ano ba ang gusto nyo rin presyo para lang mai-record namin? Halimbawa, yung wet at saka dry, yung pinaka-minimum natin. Ang proposal namin sa national, sir, ay 20 pesos. Ang dry? Sariwa. Sariwa. Parang mabigat yun, ha? Kasi nagkaroon naman na tayo ng presyo noon na... Magkano ba ang production cost nyo? 14? 13 per kilo? Ang national average, sir, is 14.50. 14.50? Yes, sir. So kung sa 18, meron kang 350 kung sakali. Magkano ba, ilan ba ang average yield ng Luna dito? 5.5? So kung sa 5.5, tama sir, 5.5. So 5,500 times, ilan yun? 4 pesos o 3 pesos? Kung 18? 350? Tama ba? Mga ganun, di ba? Nasaan ba yung MAU nyo? Ay, ikaw nga pala yung MAU. Anong computation mo? 350 times 5,500. Oh, maliit pa rin. Pero, ito naman po kasi, yung binabanggit po natin, minimum. Para siguraduhin na wala kayong talo. Kasi nung nakaraan, ang nangyari, 8, 9 Gs. Eh, kahit yung puhunan nyo hindi lalabas. Tama po ba? Yun yung ayaw natin mangyari. So, itong pinopropose kasi, pag sinabi kasi na yung pinakamababang presyo na pwedeng bilhin yung palay, eh hindi naman pwede yung pangarap natin na magandang presyo. Ito lang yung kumbaga, wag naman sana, worst case scenario, eh ito yung pinakamababa natin. So ang alam ko pinopropose ng national ay 17 or 18 pesos kung hindi ako nagkakamali. Parang 18 ata. Kung hindi ako Ano ba, may update ka ba, Mau? Kung ano yung sa ano. So yun yung mga nagiging usapan. Tapos ang isa pa na napag-uusapan, yung pondo na nilalaan para bumili ng palay, ang NFA or Department of Agriculture o kung ano man parte ng gobyerno sa national, gusto nila mangyari, i-localize na. Ano ibig sabihin nito? Ibaba na mismo sa bayan. So si mayor na, mga barangay officials na, bibigyan sila ng pondo, sila na rin yung mamimili ng palay. Yun yung isang nagiging usapan. Kasi nga, ang nagiging problema din, sad to say, siguro problema nyo rin to dito sa inyong bayan,
pag namimigay ng tulong ang inputs, yung inputs na binibigay nila, yung pataba, etc., yung mga fertilizer o tsaka yung mga seeds, huli nang dumadating. Tama po ba? Tapos anong ginagawa ni farmer? Binibenta na lang. Tapos kasi hindi pa maganda yung quality. Magkatotohanan lang tayo. Tama po ba yon? Kaya nga, ang gusto sana, idiretso na lang sa mga mayors, sa mga bayan, para nang sa ganun, mai-timing ng mabuti kung kailan talaga kailangan ng farmer. Di ba po? Katulad ito, may dumaan na bagyo. Nagtanim yung mga corn farmers natin ulit ngayon. Magbibigay daw ang DA pero hindi pa rin dumarating. Pero nakapagtanim na lahat. Saan na naman nila dadalhin, di ba? Parang ganun po. So marami pong i-consider, maraming aayusin. Pero ang sigurado po ako na si Speaker po ay nakatutok dito dahil alam niya, naramdaman niya at dinadaing niya yung ating mga magsasaka dito sa lalawigan natin. Kaya alam po niya yung sitwasyon po natin dito at hindi lang dito, pati sa buong Pilipinas. Kaya yun naman po, nakatutok naman po ang ating minamahal na Speaker D. So wag naman po kayo mag-alala. So antayin na lang natin, antabayanan natin kung ano yung mga susunod na mangyayari. Pero ang maganda talaga, kung ipababa na yung bondo dito sa inyong bayan, mas maganda. Para diretso kayo makatanggap ng benepisyo. Okay po? Thank you, sir. Okay, thank you po. Ay, yung pangalawang tanong mo, ano ba yung sinasabi mong programa ng Capitol na gusto mong alamin? Anong specific? Minsan kasi, sir, tinawag kami sa ATI, training seminar kami doon. Ang topic ay tungkol doon sa mga livelihood na ibibigay sa mga cooperative, association, at may mga pilot na sila, sabi nung... ATI po ang nagtawag? Hindi, provincial government, yung provincial agricultural officer. Ano daw po yung sinabi nila? Si Sergio? Mau, pwede mo ako i-update? Ano yun? Ano yung nabanggit na yun? Hello. Ganito po, sir. Magandang hapon po sa ating lahat sa August Body at saka sa inyo po, Vice Governor. Actually po, through our office, inanyayahan po ng Provincial Government of Isabela through the Provincial Agriculture Office ang Macanyaw Irrigators Association na pinapangunahan nga po ni Mr. Nemesio Yadaw para po sila po yung mabibigyan ng mga programang pang-livelihood ng provincial government. At may paunang information po na nasabi sa amin, sir, na yung livelihood projects na mga ito, bibigyan po ng mga alagahing tupa, mga manok, ganun po, ang ibibigay daw po sa kanila. So, sa grupo sa association po nila. So parang alternative na hanap pagkakakitaan nila? Opo, Vice. Okay. Besides sa pagtatanim ng palay? Yes po, Vice. Kasi sila po yung napili at pasuyo na lang, Mau, na ibigay mo kay Apo Nemesio yung mga requirements para yun yung hinihingi niya. Opo, okay. sir. Thank you po, Opo, thank you po. Sige po. Thank you, sir. At asahan namin na sana yung anihan sa Marso ay masaya lahat ng magsasaka sa Luna. Thank you po. Salamat po. Pero pagka usually, pick yun eh. Hello, Vice Governor. Magandang hapon po. Ako po ay representative ng Sadiri Multipurpose Cooperative. Kasama ko po si manager dito kanina. Beneficiary po kami ng RCEP, yung pong programa ng DA. Nabigyan po tayo ng rice mill. Then ngayon nag-ooperate na po yung ating rice mill. Ngayon ang naging concern po namin ngayon ng mga officers, yung market po namin. Kung maaari po sana, yun pong programa ng ating provincial government, sobrang na-appreciate po namin yung rice assistance sa mga barangay official, mga tanod, sa mga health worker po. Naramdaman po namin sa barangay Purok, sa aming pong barangay, na ito po'y lubos na katulong para maibsan ang kagutuman sa lugar. Ngayon po, mag-ooperate na po yung ating rice mill. Ang nagmamarket na po kami. Apo Vice Governor, kung
pwede ho ba kami pumasok sa pag-supply ng bigas kahit dito man lang po sa bayan ng Luna? Yun lang po, Apo Vice Governor. Maraming salamat po. Maraming salamat. Pwede po ba kayo magsulat ng letter na naka-address kay Governor? Tapos, syempre, duly noted by our mayor para nang sa ganon may endorse po natin sa kanya ng mabuti. Maganda naman po yung naisip nyo kasi talagang gusto pa ni Governor makatulong sa mas marami pa. So, baka ito na po yung solusyon. Kaya pakiusap namin para makapag-sit down kayo, makapag-usap po kayo. Okay Maraming po. salamat po, Apo Vice Governor. Meron pa akong concern sa barangay naman po, na-observe ko po kasi, yung mga health worker naman ho natin, narinig ko po yung nabanggit ng ating kagalang-galang na sa representative po ng health, Committee on Health yata. Doon po, ito lang po, itong nakaraan, mga 1 week ago siguro, bilang isa po sa mga barangay official, nararamdaman po namin na medyo hirap kaming mag-convince ng mga magdo-donate ng dugo. Actually, 2 lang po ang napag-donate sa aming pong barangay. Baka naman pwedeng para medyo maluwag-luwag po yung pag-invite namin ng mga magdo-donate ng dugo. Baka pwede hong malagdagan ho incentive ng mga donors para po hindi nga po mahirap mag-convince. Yun lang po, Governor, kung po pwede po yung ganon. Kasi ilang taon na po na nahihirapan po kaming mag-convince para mag-donate ng dugo. Ano po ba yung binibigay nyo kasalukuyan? Parang, ano doktor? Ano yung doktora? Yung grocery? Baka pwede pang dagdagan naman, Apo Vice Governor. Opo, alam ko pare-parehas naman ata lahat ng RHU sa buong Isabela na ang binibigay yung worth ng groceries. It's a matter of, ako po, kapitan po kayo? Kagawad lang po. Kagawad din kayo. Ako rin kasi naging barangay official din ako nung nakaraan. 3 taon ako. Nung nauatasan kami ni Mayor Kiat pa noon na magpa-donate ng dugo. Ang pinapakiusap ko parati sa aking mga kabaranggayan, lalo na yung mga parang natatamad, na parang gusto ng incentive, ay isipin nila yung mga kapamilya nila, paano pag sila yung nangailangan ng dugo balang araw? Diba? Tapos sila yung ahagilap. Pag umagilap sila, magkano babayaran? 5 to 10,000, isang bag. Tama ba? At kung meron. Ito, ang kagandahan dito sa tulong na ginagawa po nila, parati nang meron. Kung mauumpisahan kasi natin yung cycle na ito, hindi na ito hihinto at taon-taon na lahat ng tao makakapag-donate, hindi na tayo mauubusan ng dami ng yung pangangailangan natin ng dugo, di ba? So yun ang tingin ko dito, pinakamalaki dito. Ako nagtitiwala ako sa ating mga barangay officials na kaya nyo kumbinsihin yung mga kabaranggayan po ninyo. Hindi lang natin kailangan incentive, kailangan lang natin sigurong pakiusapan ng mabuti. At siguro konsensyahin ng konti. Di ba? Diskarte nyo na yun, kayang-kaya nyo na yun. Thank you, Apo Vice Governor. Thank you. Hello. Good afternoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Noloy Tamayo, sir, LNP President, Municipality of Luna. Honorable Vice Governor, meron kami pinanukalang resolusyon dito sa aming Sangguniang Bayan. A resolution earnestly requesting the provincial government of Isabela to grant a free rice subsidy program for farm workers and laborers in the municipality of Luna under the Bigas para sa magsasakang manggagawa project for inclusion in the iRice program. Kalakip po nito, Honorable Vice Governor, ay ang aming pag-aaral kung sino yung mga pwede nating bibigyan mga farm workers dito sa aming bayan. Thank you. Magandang i-consider yan kay Apo Governor. Sasabihan din namin, napakaganda niyan. Pero may tanong ako. Pag sinabi yung farm laborer,
ito po ba yung talagang kinukuha lang ng mga may-ari ng lupa at nagtatrabaho o sila din yung mga tenant at nagtatanim na at may sosyo sa ano? Ito po ay yung mga kinukuha naming talagang nagtatrabaho And this is seasonal. Yes, oo. Agree naman ako. Sa pagkatapos po ng sakahan, wala na po So nakagawa na kayo ng master list niyan? Meron na po Existing kami. na. Yes, okay yan. Alam mo, dapat Governor. gawin din natin dapat sa ano to, buong Isabela, na magkaroon ng master list ng lahat ng mga farm laborers na ano, yung mga talagang seasonal lang. Kasi hindi lahat ng bayan meron eh. Baka pwede nyo rin kami tulungan kung paano nyo ginawa. Mau, mag-present ka dun sa mga mau natin sa ano, sa province, di ba? Ibibigay ko na po itong resolution please. at akmang pag-aaral sa committee po ng agriculture. Di ba? Ikaw. Salamat po. Actually, ito pong concern na ito ay na-erase ko na po itong concern na ito nung kami ni LB ay nagkausap. Na-erase ko na po ito, Vice Governor, kay sa ating cooperative na sabi ko kung pwede na maisama yung mga kabisera. That was the term kasi na ginamit dito. Kabisera. Ang sinabi ko nga dito kay LMB dati na kung pwede ay may bigyan tayo ng listahan na yung mga legitimate na mga kabisera kasi yung farm laborers, mahirap po nating i-qualify po ito para ma-institutionalize natin yung pagbibigay at inclusion dun sa programa po ng ating provincial government. Yun po yan. Salamat. Salamat, Apo BM. Sige po, i-ano na namin para mapag-aralan na po namin sa province. Pa-receive na lang po. May katanungan pa po? Hello po. Good afternoon, Sir Vice Governor, and to all the members of the Provincial Board, as well as the local government unit of Luna. I am from the education sector. I am Rudy Mariano, the school head of Luna National High School. I would like to raise our concern, one of which is the lack of classrooms that we have. I would like to earnestly request the Provincial Board, through you, Sir Vice Governor, the possibility of allotting or appropriating a budget for classroom building, because we have some problems regarding housing our almost 1,400 students. Actually, yung enrollees po namin ngayon sa grade 10 ay more than the required number, the maximum number prescribed by the Department of Education, which is 45. Sa grade 10 po namin ngayon, we have 51, 52, 53 per classroom. So, yun po sana yung gusto nung iparating sa inyo, Vice Governor, para ma-addressan ito. Kung sakali, kasi if we are going to wait for the building to be given by the Department of Education, it might take long before we will be able to address this pressing concern of our school. Another one, lubos-lubusin ko na, Sir Vice. Another one po kasi, our multipurpose hall is actually very small compared to the number of students that we have. Hindi pa niya ma-accommodate actually yung kalahati ng aming mga estudyante. So kung may posibilidad po na mabigyan kami ng another multipurpose hall for the academic and non-academic activities of our students, we would be very glad if these concerns will be addressed by your office. Thank you, sir. Maraming salamat, sir. Kung nasusubaybayan nyo po yung pag-budget ng national, napakalaki ngayon ng budget ng DepEd. Kasi aminado ang
ang administration na malaki yung backlog hindi lang sa inyong bayan, hindi lang sa ating lalawigan, kundi sa buong bansang Pilipinas. Kaya baka yung sinasabi natin na baka matagalan pa kung iintayin pa natin yung sa DepEd, actually hindi po. Mapapabilis na dahil nga ang laki talaga nung nakalaan for next year para sa mga classrooms. So ang gagawin na lang po natin, through endorsement na nyo, magtulungan kayo nila Mayor, pag-usapan nyo kung sino yung ipaprioritize natin. Tapos yung tungkol naman dun sa, ano yung pangalawa na request mo? Yung multi-purpose hall naman, tingnan natin kung may makita tayong budget for that. Pero yung sa classroom, alam ko talaga na, sigurado ako, hindi ko, talagang sure ako na lahat mabibigyan ng classrooms for next year. Talagang madadagdagan lahat. Okay po? Thank you po. Yes po. Apo Boys, just to inform the DepEd, and as of November 13, ang Luna National High School po ay magkakaroon po ng bagong classroom amounting to 13 million. This is from DepEd, Apo Vice Gov. Actually, 4 schools of Luna, including the Luna Central, 10 million pesos. Ayan na po. Santo Domingo San Isidro Integrated School Luna, 10 million pesos. And Dadap Elementary School, 13 million pesos. So, total of 46 million pesos po, Vice Gov. Ang, according to DPWH, for bidding na. So, kung may darating pa siguro, coming from Dagaan na siguro, Apo Vice Gov. Yes, alam ko madadagdagan pa yan kasi si Speaker din nakatutok dyan. So, as of now, yun ang meron dito, Apo Vice Gov. Minimum yun 46 million. Pero subukan natin ihabol yung gusto niya na ano. Yung parang gawa na lang kayo ng request. Sige, Apo Vice Gov. Okay, ano pa po? Yes, sir. Ay. Magandang hapon po, Vice Governor and the board member. Ako po si Mrs. Amalia Calawagan, OSCA Head ng Luna. Ang hiling ko lang po sana hihiling lang po kami ng financial assistance kasi magkakaroon po kami ng Christmas program sa December 11. Ito hiling lang po. May paraffol ba kayo? Wala pa po. Okay, magbibigay ako ng paraffol nyo kung may paraffol na lang kayo. Thank you. Bigyan mo na lang akong sulat, Nanay. Okay, Nay. Thank you. May katanungan natin isang estudyante. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating provincial government at local government dahil nabigyan po kami na pagkakataon ng mga youth leaders po upang irepresenta ang aming adhikain na ayun po, sana maitulungan niyo po sana sa amin. To Vice Governor Francis Kiko D. sa Sangguniang Panlalawigan, to our LGU headed by Mayor Adrian Leandro Pitio, to sa lahat po naman nandito, school heads, magandang hapon po sa ating lahat. And ngayon po, lulubusin ko na din po para sa kabataan din lang naman po itong aming adhikain nito. Every year po kasi, every Christmas, may ginagawa po kaming outreach program ng mga kabataan. No? And almost 3 years na po ba? 3 years na po namin ginagawa. Nung first year pong initiative namin, 2 barangay pa na-accommodate namin. Makugay and ano pa po yung barangay na isa? Makugay and Barangay San Miguel po na nakapagbigay po kami through donations ng mga tao po na anong tawag nito? Mga rice, school supplies po para sa mga estudyante. And last year po, naka-accommodate po kami ng 4 na barangay. And this year po, plano po sana naming mas mag-accommodate pa po ng mas madaming barangay para po mabigyan naman po sila ng opportunity
na yung term po na pay it forward. No? Kaya po, sa tulong po sana ng provincial government, kung maaari po, humihingi po sana kami ng tulong, kasama po ang aming mga student leaders na naririto ngayon. Ayun po, humingi lang po sana kami ng tulong upang matupad po at mas madami po kaming ma-accommodate na barangay. Ang plano po naming barangay na ma-accommodate ngayon is 5 to 7 barangays po sana, para mas madami po tayong mga estudyante at mas madami po tayong mga kabataan. Actually po, hindi lang po kabataan ang natutulungan namin, pati na po yung mga ibang mga parents, kasi yung last year po, mga estudyante po mismo ang nag-donate po ng mga sarili nilang gamit, mga luma nilang gamit, and ayun po, nag-ukay-ukay po yung mga parents natin, and meron din pong mga nag-donate ng monetary, at may mga nag-donate din po ng relief goods. And sana po ngayon, Vice Gov, through the help of this body po, mas madami pa po tayong matulungan from our municipality of Luna po. Sige po, napakaganda ng programa nyo na yan. Asahan nyo, tutulong po kami ng mga Sangguniang Panlalawigan members natin. Okay po? Sige po, Thank you po. Thank Bigyan you nyo na po, lang sa amin Vice yung Gov. letter. Sige po, para sige sa po. ganun kung ano yung proposal nyo. Sige po, Thank Vice you. Gov. Thank you po, thank you po. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo kay Vice Gov Kiko at sa ating mga board member, kay Mayor at sa mga SB at kapwa ko mga barangay captain. Ang concern ko lang, Mayor, may mga kasi lumalapit na senior citizen sa aking barangay, humihingi ng slots na ipasok sa pensioners. Bale, 28 kasi yung waiting list sa aking barangay. Okay po. Alam nyo... Baka sakaling madagdagan yung slots sa aming bayan ng Luna para yung mga ibang senior citizen na lumalapit sa aming barangay ay mabigyan din ng mga yun din, pensions. Opo. Vice Gov. Thank you. Tungkol po dyan, ma'am, andito yung Oscar representative nyo. Alam po ni nanay yan, sigurado ako. Kung ang classroom may backlog, ganun din yung sa pensioners, may backlog din yan. Nakakalungkot nga isipin kasi po, ang trabaho ng barangay ay ilista lahat ng mga nag-60, tama po ba? Sinasabit nyo ngayon sa munisipyo. Pag na-submit naman sa munisipyo, isinasubmit din po yan sa national. At national naman po ang pumipili kung sino yung bibigyan. Kaya walang kinalaman yung si mayor, si kapitan. Para lang klaro, kasi mula nung naging mayor ako, 9 na taon ko atang pinapaliwanag yung taon-taon sa lahat ng barangay na pinupuntahan ko parate. At yun nga, talagang ang problema talaga nasa national yun. So, subukan natin pakiusapan, pero again, it's a national issue. Okay po? Okay, thank you. Vice Gov. Opo. Kasi concern ako sa senior citizen. Marami talagang pumupunta sa aking office na yun yung ng pensioner. Ngayon, di naman lumalaki yung nadadagdagan yung aming pensioner, kundi as is lang. Every year kasi as is. Sa DSW din, sir, yun eh. Hindi po nanay, hindi rin sa DSW ng munisipyo yun, sa national po yun. Kasi hindi naman po dumadaan sa bayan yung pondo ng binibigay sa pensioners eh. Ang nangyayari po, yung listahan manggagaling sa national, yung pondo manggagaling sa national. Ang trabaho lang ng lokal ay i-distribute yung inatas o yung ibinigay ng national po. Kaya ang gagawin po, magpa-follow up na lang tayo sa national. Actually, Vice Gov, yun ang Opo. problema namin sa dalawang department kasi kami ang kinukulit. Ayun na nga po. Pero ganun lang po talaga yung paliwanag natin dahil nga hindi kasalanan nyo or kasalanan ng department head or ng munisipyo yun. Ng problema kasi yun, kasi kahit saan sila magtanong,
Hindi lang po sa mga karatig bayan dito sa Isabela, buong Pilipinas yan. Yan talaga ang problema po. Thank you, Vice Thank you po. Gov. Katanungan pa po? Good afternoon po, Vice. Good afternoon Governor. po, opo. Ang kinukuhan ko lang, concern ko lang po regarding po sa aking sinasakupan kasi po regarding sa Gov sa boundary po ng Makugay and Dalig-Kalinga po. Kasi napansin ko na po parang marami nang nawawala na stocks po namin sa Makugay po. Kasi regarding sa Tobago stocks, kasi yung owner taga Aurora. Pero yung lupa mismo sa Makugay. Ganito po Ay, yan. sa Luna. Ang kailangan nyo pong gawin, kausapin nyo si farmer. Pag binenta kasi yan sa Universal Leaf, yun lang naman pa yung bibentahan nyo, di ba, Ulpi? Ang Ulpi kasi ang nagre-register. At si farmer ang nagsasabi na, ako si Juan Luna at nakatira ako sa bayan ng Luna sa barangay ganito. Pero pag dineclare niya sa ibang bayan siya, doon talaga mapupunta yung excise tax niya. So ang kailangan nyo pong kausapin, si farmer nyo at saka yung Universal Leaf at bantayan nyo yung kung saan nila ilalagay. Yun po yun. Kaya nga po gusto po namin magpapatulong po sa inyo, Gov, kasi yun nga pati yung mga binabayaran nila na excise tax talaga nila, doon pa rin sa Aurora. Pero yung... Uulitin ko nga po, depende nga po yan eh. Kayo ba yung nagbibigay ng benefits dun sa farmers nyo? Di ba may binibigay yan? Meron po. Okay. Kami kasi sa Kapitolyo po, ang pinagbabasihan namin na listahan, yung galing sa NTA at saka yung galing sa ULPI. Yung listahan naman ng NTA at ULPI, nagbabase rin sila sa sasabihin nung farmer. Pag sinabi ni farmer nga, ulitin ko, na si Juan Luna, kahit ba taga-barangay mo siya, at sinabi niya na ibinibenta niya, na nakarehistro yung tabako niya sa ibang barangay, hindi na natin maisasala yun. Si farmer na may kasalanan nun. So ang kailangan mong gawin, ang tip ko sa'yo, bantayan mo yung mga farmers mo. Para nang sa ganun, hindi mapunta sa ibang lugar. Pero sa regarding po sa boundary po namin, 'di ba? Doon sa yung lupa na yun, sir, naka-boundary sa akin sa mismong Makugay. Yun nga yung nasa po namin sa mapa. Pero ang kinukuhan ko, parang nakukuha na po yung example, kung magkukuha sila ng tax nila sa munisipyo, doon pa rin sila nagbabayad sa Aurora. Pero yung kwan namin, Mayor, yung lupa po, dapat hindi ba pwede na dito talaga sa Luna po sila magbabayad? Kasi owner lang sila, di ba? Opo, naiintindihan ko po yun. Pero yun nga, kailangan nyo sila, kasi may dispute pa kayo eh. Hindi pa final yung decision kung papaano eh. Tapos si farmer pala, nagdesisyon na gusto niya sa Aurora siya magbigay. Paano gagawin natin? Hindi rin naman natin siya pwedeng pilitin kung may dispute. Pero kung naayos na yung dispute at talagang masasabi natin na sa bayan talaga ng Luna yun at nire-register nila sa bayan ng Aurora, pwedeng ilaban yun. Naano niyo po ako? Yes po. So kailangan muna, nasan ba yung dispute ngayon? Nasa inyo? Wala. Magandang hapon po, Apo Vice Good afternoon. Marlon Dano po, Municipal Assessor. Yung concern po ng ating barangay captain sa Makugay, nangyari po kasi yan, Apo Vice Gov, declared sa Luna, declared sa Aurora, and meron din pong dispute sa part ng San Isidro saka Burgos. So, ang ibig po sabihin nun, Apo Vice Gov, nakalista sa amin, nakalista rin sa ibang bayan. So, ang nangyayari po, double declaration. So, when it comes to RPT po,
kung saan po nagbayad si owner, ibig sabihin, delinquent po siya dun sa isang declaration. Okay. So, pag nagmi-meeting po kami ng mga municipal assessors, nagiging problema po namin yan kasi hindi pa po siya... Hindi nga, kaya nga kailangan ayusin nyo ng dispute ng dalawang bayan. Yun po. Yun po, parang hihingi po sana kami ng tulong kung paano po Hindi nga, natin... kaya nga pag-usapan kung paano. Sino ba may hawak nitong committee na to? Sa'yo din. Kasi po, Vice... Pero meron na bang naka-file? Parang wala pa. Mag-file kayo. BM, ikaw paano? Good afternoon. Just to supplement yung ating position po ng ating Vice Governor dito kanina, just to make it clear, it's also a problem in the municipality of Rojas and adjacent municipalities. But in our case, in the municipality of Rojas, sa Rojas po, naging problema namin ito. It's not just between Manlig, Burgos, na mga boundaries namin, but Mountain Province as well. Ang mahirap po kasi dito, para maging klaro din sa atin dito, una is, ang tanong dito is the place of residence of the farmer. And of course, the production area. Di po ba, saan ito nakarehistro? Ang mahirap po dito is double declaration yung sinasabi nyo. Pero sino dito ang nagbabayad at saan dito nagbabayad ng mga amilyar? Di po ba yun? So ang pinaka-suggestion po natin gagawin dito siguro, gaya ng sinabi namin dito, dahil we don't want to become an issue over our leaders. Dahil alam naman natin ito na magiging concern nito na nagtatalo-talo ang bawat munisipyo patungkol dun sa tinatawag nating excise tax. So ang gagawin po natin dito sa tulong ng NTA at ng Universal Lift, meron po kasi silang kinakandak na tinatawag nilang GPS. So ito ay mamarkahan nila ang bawat lugar ng production areas natin. Ang sabihin at ipakiusap na lang siguro natin sa Universal Lift, tignan nyo po saan dito ang pinaka-current payment nito ng amilyar. Para dito naman natin ipapasok at pakiusapan, dapat ang excise tax dapat ay dito pumasok or ang kanilang production ng tabako ay dapat pumapasok dito. And another option will be na ibinigay namin dun sa bayan ng Rojas dati, we let the farmer decide kung saan sa tingin niya mas beneficial para sa kanya doon sa disputed na mga lugar. Para sabi ko nga dito, hindi po tayo magtatalo-talo, lalong-lalo na yung mga alkalde, dahil at some point, we would see differences in the assistance that we extend in our tobacco farmers. Gaya po ng nasabi ko dito, para po hindi tayo magtalo-talo, sana po maging klaro sa atin dito, tulong naman natin dito, mayroon naman tayo magiging basihan from the NTA listing and of course, yung atin pong Universal Lift, ang atin pong mga current payment of amilyar, yung RPTs natin, siguro that would be a good basis para dun saan ito papasok yung atin pong excise tax. Maraming salamat po. Salamat po, Apo BM. Pero maganda nga, ulitin lang, reiterate lang yung sinabi ni BM at sinabi ko rin kanina. Nakadepende pa rin yun dun sa farmer. Kung saan niya dinedeclare yung ano niya, yung tabako niya, wala tayong magagawa kung gusto niya doon. Diba? Unless makumbinsi mo, Apo Kapitan. May katanungan pa po? Wala na? Wala na pong questions? The Honorable... Session resumed. Your Honor. The Honorable Floor Leader is recognized.
Your Honor, with the conclusion of the public consultation, I move for the restoration of the plenary rules. There is a motion for the restoration of the plenary rules. Is there any second? Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. The plenary rules are restored. Your Honor, there being no other business in the agenda, I now move that this session be adjourned. There is a motion for adjournment. Is there any second? Are there any objections? Hearing none, the motion having been duly seconded and there being no objections, this session is hereby adjourned.